natin ngayong ang reaksyon ng mga taga-depensa matapos hatulang guilty si Chief Justice Renato Corona. Wala pa rin sa Senado, nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mel, hindi pa rin alam ng depensa kung ano ang susunod nilang hakbang matapos na mapagtibay ang impeachment ng kanilang kliyenteng si Chief Justice Renato Corona. Hindi inaasahan ng depensa ang verdict dahil ayon kay Lead Defense Counsel, retired Justice Serafin Cuevas, kumpiyansa siyang hindi makakakuha ng 16 na boto ang prosekusyon para mapaalis sa pwesto si Corona. Tanggap na nilang mas kaunti ang makukuha nilang boto kaysa prosekusyon pero nagulat si Cuevas na umabot ng 16 ang guilty votes. Bagamat tapos na ang kaso at may mga taga-depensang gusto nang bumalik sa regular nilang buhay, hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Magpupulong pa raw sila para pag-usapan kung kwakwestiyonin sa Korte Suprema ang desisyon ng impeachment court o hindi. Hati ang mga abogado ni Corona sa isyong ito. Narito ang kanilang pahayag. Talagang ganyan ang labanan. May mananalo, may matatalo. Hindi naman pareho, pwedeng pareho manalo. Oo. Tanggap niyo naman. Oo. Total, the remedies provided for by law are there. So you think you fought the good fight? Okay, kayo dapat magsabi niyan. Kayo nanonood eh. Would you have done anything different? I think we have given it all. We tried our level best and it is not enough to come. Inamin naman nila, maraming political. Ay wala pa pong nagiging kasong ganito sa ating Korte Suprema. This has never been tested po personally. Tingin ko tapos na. Nang makausap natin ang depensa kanina ay hindi pa nila nakakausap itong si Corona. Mel? Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Narito naman ang panig ng prosekusyon na siyang nanaig sa pagpapatalsik sa pwesto sa punong maestrado. Live mula pa rin sa Senado dito, si Cara David naman. Cara. Yes, Mike, bagamat masaya sila sa desisyon ng Senado, no celebration. Wala raw pagdiriwang para sa prosecution panel. Hindi sila magdiriwang dahil anila batid daw nila na masakit din para kay Corona ang nangyaring ito na impeachment trial. Kaya paglabas kanina ng verdict, walang palakpakan, walang hiyawan, kalmado lang ang prosecution panel na tinanggap ang kanilang tagumpay at lumabas sila ng courtroom. Pagpasok ng mga prosecutors sa briefing room ng media, nagkamayan lamang ang mga prosecutors sa isa't isa. Kinongratulate nila ang isa't isa for a job well done. Napansin natin, Mike, na medyo pigil ang kanilang mga ngiti at kanilang pagsiselebrate. Alam nating masaya sila, pero pinipigilan nila na yung ipakita yung sobrang pagkaligaya nila dito sa kanilang tagumpay. Bagamat bumoto for conviction, Mike, ang maraming senador, hindi nakiligtas sa sermon ang prosecution panel. Matatanda ang pinuna ni Senate President Enrile ang prosecution panel dahil sa pagkakasulat nila ng impeachment complaint at paraan kung paano nila inilatag ang mga ebidensya. Sinabi pa ni Enrile kanina na hindi daw niya nagustuhan na tila nagkaroon ng trial by publicity. Ayon naman kay Lead Prosecutor Representative Niel Tupas Jr., tanggap nila ang lahat ng puna ng mga senador at tanggap din nila ang mga maanghang na salita ni Senador Miriam Defensor Santiago. Bukod dito, may ilang mga senador rin tulad ni Senator Chis Escudero at Senator Alan Cayetano na hindi na kontento sa pag-convict kay Corona at hinamon pa nila ang mga kongresista na pumirma sa isang waiver na buksan ng kanilang bank accounts at mapatunayan na sila man ay committed sa transparency at sa accountability. Tinanong natin, Mike, kanina yung ilan sa mga kongresista kung papayag ba sila na i-disclose ang kanilang statement of assets and liabilities and net worth at mag-sign ng waiver para buksan ng ombudsman ang kanilang mga bank records. At sabi ni Representative Rudy Fariñas, handa raw siyang pumirma sa waiver na ito. Ganun din sina prosecution panel spokesperson Erin Tanyada at si Lead Prosecutor Niel Tupas Jr. Narito ang kanilang mga pahayag. Wala naman, hindi na magse-celebrate. Bakit? Ano masasabi niyo kay Chief Justice? I wish him well. All the best. Pero walang party, walang celebration. Wala naman siguro. Hindi na kailangan mag-party. I told the prosecution no celebration. Bakit po walang celebration? Kasi panalo tayo, nagwagi tayo sa isang very historic na laban para sa public accountability. Pero part of me is also malungkot rin eh. Na bakit kailangan pa nating dumaan dito? After this, are you going to sign a waiver to show transparency? Well, transparency, all my assets, liabilities,
net worth sa SALN. Ang ombudsman, I authorize the Your bank ombudsman. accounts, you're willing to Yes, I authorize the ombudsman to look. I will sign a waiver and will deposit it with the ombudsman. Yes, Mike. Samantala sa press conference na isinagawa kanina ng prosecution panel sa pangunguna ni Speaker Sonny Belmonte, sabi niya pag-iusapan pa daw ng Kamara ang iba pang mga hakbang hinggil dito sa SALN at yung pag-sign nga dito sa waiver para sa kanilang mga bank documents. Sa kanilang paniwala, ang desisyon daw ng Senado ay tagumpay ng taong bayan at tagumpay daw ng laban kontra korupsyon. Mike? Maraming salamat, Cara David. Ngayon na pinatalsik na ng impeachment court si Chief Justice Renato Corona. Ang tanong ngayon, sino ang susunod na mamumuno sa Korte Suprema at paano ang magiging proseso? Mula pa rin sa Senado, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Mel, hindi muna iniaalis ng kampo ni Chief Justice Renato Corona yung posibilidad na pwede silang umakyat sa Korte Suprema. Dagdag pa ni Lead Defense Counsel Justice Serafin Cuevas ay may 10 hanggang 15 araw pa na manatili itong si Chief Justice Corona bilang punong maestrado ng Korte Suprema. Ito pa nga ay kahit sinabi na ng Senado na immediately executory yung kanilang utos kaninang hapon. Inatasan na ni Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile pagkaboto kanina yung Senate Secretariat na i-issue ang notice sa mga partidong sangkot dito kasama na itong partido ni Chief Justice Corona. Ito ay kaugnay ng verdict ng Senado na nagsasabi nga na guilty siya dun sa Article 2 ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon dito kay Senate Majority Floor Leader Tito Soto, ay immediately executory o dapat agad ipatupad yung kanilang utos. Ayon sa isang constitutionalist nating nakausap, itong si Father Joaquin Bernas, kung ganyan daw na napatasik na sa pwesto itong si Corona ay yung pinaka-senior na Associate Justice ng Korte Suprema yung magti-take over sa kanya on an acting capacity. Itong pinaka-senior na miyembro ng Korte Suprema ay itong si Associate Justice Antonio Carpio. At merong 90 days o 3 buwan itong si Pangulong Noynoy Aquino para makapamili. Yung mga proseso ng pag-a-appoint ng Chief Justice ay dadaan dun sa Judicial and Bar Council. Yung JBC ay magka-come up with mga nominees at yun yung pamimilian ni Presidente Noynoy Aquino kung sino yung gusto niyang ipalit dito kay Chief Justice Renato Corona. Pero ayon nga dito kay Lead Defense Counsel Serafin Cuevas, Justice Serafin Cuevas, ay may 10 pa hanggang 15 araw na pwedeng manatili itong si Chief Justice Corona sa kanyang pwesto. Ito raw ay batay sa rules of court. At bukod dyan, sabi ni Cuevas, ay hindi pa rin naman nila natatanggap na opisyal yung utos mula sa Senado at hindi rin inaalis ni Cuevas na umakyat sila sa Korte Suprema para mapawalang bisa itong verdict ng Senado. Ito raw ay may nakita sila mga grave abuse of discretion sa bahagi ng Senado. Narito yung mga pahayag ni Senate Presiding Officer Enrile, Senator Soto at ni Lead Defense Counsel Justice Serafin Cuevas. Secretary, as clerk of the impeachment court, is directed to provide a certified copy of the judgment to the respondent and his counsel, the Speaker of the House of Representatives, the Supreme Court and Bank, the Judicial and Bar Council, and the President of the Republic of the Philippines. So ordered. Yan yung pahayag ni Senate Presiding Officer Enrile. Ito naman yung pahayag nitong si Senate Majority Floor Leader tungkol dun sa pagiging immediately executory ng kanilang utos ngayong araw. Well, the Constitution provides for that. You know, you go through what it says. It says, kung acquittal, that's it. No? Kung conviction, removed. Ito naman yung sagot ni Lead Defense Counsel Serafin Cuevas tungkol doon sa pagiging immediately executory. Sabi niya may 10 to 15 days pa itong si Chief Justice para manatili sa pwesto. So, it's an option provided for by law, but whether we will avail it will probably depend on circumstances. Sinabi niyo na 10 to 15, that's not immediately executory. Ibig sabihin kahit binaba na ngayon ng Senado, hindi pa ibig sabihin he should step out of power? That's my opinion. Well, it's either 10 or 15. Ewan ko dito kay Justice, Senator. Tinatanong ko nga sa kanya, kailan ba? 15 ba? 10 or... Hindi pa kami nakikita. Sir, you mentioned before kanina na may mga nakikita kayo na grave abuse of discretion. Can you enumerate some of them?
I'll not do so unless we are already prepared our petition, if ever. If there is none, we have no reason to go up by way of certiorari. So given that meron, sir, you will go up? In all probability, yes, if the Chief Justice decides to do so. Because I cannot decide it myself. Mel, ito nga yung sinabi ni Justice Cuevas, no? Kung siya lamang daw yung masusunod ay pwede niyang abisuhan itong si Chief Justice Corona na umakyat muna sa Korte Suprema. Pero that will entirely depend. Ito ay magiging desisyon na lamang, pinal na desisyon ni Chief Justice Corona. Mel? At Joseph, linawin lang natin kung base doon sa interview mo, mismong si Attorney Cuevas hindi rin sigurado kung 10 to 15 days, correct? Yung sinasabi ni Justice Cuevas sa 10 to 15 days, ito yung mga regular na functions ng ating mga regular courts, yung mga RTC. Kasi ang sinasabi niya doon sa before a judgment as can be considered immediately executory or final at pwede nang may bisa, ay dumadaan pa ng 10 hanggang 15 days. I think that's what he's referring to, Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Susunod, bagong video, ihahaing ebidensya ni Montulfo laban kina Raymar Santiago at Claudine Barreto. Sa Iloilo, pati CCTV camera, ninakaw. Pagtangay, nai-record pa. Multa para sa mga mahuhuling jaywalkers o yung mga tumatawid sa maling lugar, tinaasan. At Manny Pacquiao, mas ganadong mag-ensayo ngayong kasama niya ang misis na si Jinky. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.